Purihin po, Panginoon, sa hapong ito, tayo po ay muling magkakasama-sama at tutunghayan po natin ang aral na ibibigay sa atin ng salita ng Diyos sa araw na ito. So, today is the day that the Lord has made and I will continue to be rejoiced and be glad in it. So, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito, Lord. Muli, binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na matunghayan ang iyong mga salita. Lord, salamat sa mga salita mo, Panginoon, na iyong ibinigay sa amin upang magsilbi naming gabay sa buhay namin pang araw-araw, magbigay sa amin ng insight, magbigay sa amin ng correction, ng rebuke, ng training, at ng ano pa mang akma sa aming pangangailangan. Salamat, Lord, sa mga salita mo na buhay na siyang patuloy na nagtuturo sa amin. And dear Holy Spirit, continue to help us and guide us as well as we go through your words and continue to cleanse us as well. Forgive us sa lahat ng kasalanan at karumihan na nagawa namin sa isang linggo, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. Continue to cover us with your blood at hayaan niyo, Panginoon, na malayang dumaloy ay yung mga salita at magiging kapakipakinabang sa aming lahat. Sa mga nakikinig, Panginoon, sa late post, Lord, sa recordings, anumang oras, anumang panahon, Panginoon, na matunghayan nila ang salitang ito. Ito po ay magbigay ng kalakasan, magbigay ng buhay, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na makikinig. Maraming salamat po, Panginoon, kung aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, sa hapong ito, ang ating pong mensahe ay pinamagatan po nating twin blessing. Okay? So, sapagkat dito sa tutunghayan natin sa Psalms, no, sa Book of Psalms, chapter 29, particularly po ay titingnan natin yung last verse, which is Psalms 29, verse 11. Or kahit simulan natin sa verse 10, ano? The Lord sits enthroned over the flood. The Lord is enthroned as King forever. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Amen. So ito pong dalawang, sabi nga, twin blessing, no? Dalawang pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon dito sa Psalms 29, verse 11. So remember, mga kapatid, pag sinabing pagpapala, it doesn't always means material blessings, financial blessings, or yung joy, no, yung gladness. It doesn't always blessing doesn't always means like that. Dito makikita natin dalawang pagpapala na ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. So particularly, sinasabi niya dito, ang pagpapalang ibibigay niya o binibigay niya ay ang kalakasan sa kanyang mga anak o sa kanyang nation. And the Lord blesses His people with peace or kapayapaan. So, kalakasan at kapayapaan. So, hindi siya kayamanan, no? Hindi siya material. So, but before that, tingnan po natin itong background or insight, no, dito sa whole Psalms 29. So, the whole Psalm 29 actually expresses the glory of God as heard in the pealing thunder. So, let's go back, no? Basahin po muna natin yung kabuuan ng Psalms 29. This is a Psalms of David. This is a Psalm of David. So si King David ang sumulat nito. So alam naman natin na si King David ay napakaraming karanasan, no? Napakaraming personal experiences na kung saan ay kasama niya ang Panginoon, no? Sa hirap, sa ginhawa, no? Sa kanyang kingship, sa kanyang pagiging fugitive, no, noong panahon ni Saul, kasama niya ang Panginoon. So napakarami niyang karanasan sa ating Panginoon. At dito nga kaya na-express niya ito, no, na sa end ng Psalms 29:11 na anuman ang nangyari, anuman ang pinagdaanan niya, nakita niya na
Ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa kanyang mga anak at kapayapaan. So, Psalms 29 verse 1, Ascribe to the Lord, you heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord thunders over the mighty waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. He makes Lebanon leap like a calf, Syrian like a young wild ox. Or Syrian is Mount Hermon. The voice of the Lord strikes with flashes of lightning. The voice of the Lord shakes the desert. The Lord shakes the desert of Kadesh. The voice of the Lord twists the oaks and strips the forests bare. And in His temple all cry, Glory! The Lord sits enthroned over the flood. The Lord is enthroned as King forever. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. So, yan po yung kabuuan ng Psalms 29. So, ito nga pong salmo na ito is meant to express the glory of God, no, as the nature speaks, no? And, so, the verse is marked to the tune of thunderbolts. God is everywhere, and the majesty is His, and all the earth is hurled by the majesty of His presence. And even the word of God and the gospel is as powerful. So, sabi nga, the voice of Jehovah is above the waters, the voice of Jehovah is His strength, the voice of Jehovah is majesty. So, ito nga, ito ay isang paanyaya o isang deklarasyon, no? Kasi nga sabi ni David dito sa verse 1, Ascribe to the Lord, you heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Kasi nga, ito ay pinapakita na because of His majestic powers, no? He rules the creation. He rules the earth, no? So, no one is more powerful than Him. He is above everything. He is above all creation, no? At even His voice, no? Kaya nga yung salita ng Panginoon, sinasabi nga na even the gospel, the voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord breaks cedars, no? The Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. The voice of the Lord strikes with flashes of lightning. The voice of the Lord shakes the desert. The Lord shakes the desert of Kadesh. The voice of the Lord twists the oaks and strips the forest bare. In His temple all cry glory. Because of His majesty, no, or majestic powers, na even yung voice niya ay ganon ka-powerful. So, tayo ay, sabi nga, may isang salmo, di ba? Who is mankind that you care for Him? Sino ba tayo? Para tayo ay pansinin ng ating Panginoon. Itong Diyos na pinag-uusapan natin, no? He sits, sabi nga dito, no? Whether it's literally or figuratively, the Lord sits enthroned over the flood, no? So, kahit na bumabaha ng buong mundo, ang Diyos ay nakaupo, nakaluklok sa ibabaw ng flood, ng waters, no? So, kasi nga He dominates everything. He is God Almighty. He is so powerful na napaka-majestic ng kanyang power. Kaya nga diba sinasabi dito ni David is, Ascribe to the Lord glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Worship Him, no? Because of His majestic powers. So, ito yung Diyos na
nagpapala sa kanyang mga anak. Ito yung Diyos na all-powerful, all-knowing, and all-present God. No? Pero siya ay nagbibigay ng kalakasan at kapayapaan sa kanyang mga anak, to His people, sa mga taong nirurule niya. No? Remember guys, kung titingnan po natin mga kapatid, yung pronoun na His, no? The Lord gives strength to His people. So, talagang medyo meron pong ano yan, meron pong ang tinatawag doon, merong exclusivity. So, hindi lahat ng tao. Although lahat ng tao ay creation ni God. He created everything. He created everyone. Pero dito, ang sinasabi dito na twin blessing, yung promise na sinasabi niya, particularly ay para sa kanyang mga anak, to His people, to His nation, to His chosen generation. So, kaya nga napakapalad po natin na kung tayo po ay kumikilala, kung ang Diyos na ito, no? Itong Lord na ito, sabi niya, ascribe to the Lord, you heavenly beings, ascribe to the Lord glory and strength. Kung tayo, kung yan ang Diyos natin, no, yung Diyos na may lalang ng langit at lupa, sabi nga sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Kung kilala po natin yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. So, at kung kilala po natin yung kanyang anak, God, because God sent His Son to die on the cross for our sins. And if we have accepted Him as our Lord and Savior, then tayo po ay kasama doon sa kanyang people. So, tayo po yung binabanggit na the Lord gives strength to His people and the Lord blesses His people with peace. So, kaya nga ito sinasabi na ito daw yung twin blessing of God in Psalms chapter 29. So, tingnan po natin, what are these two or this twin blessing of God? So, ang sabi dito sa verse 11, A, the Lord gives strength to His people. Of course, alam na naman natin na tayong kanyang mga anak ay, bagamat tayo ay pinili o tinawag na ng ating Panginoon, hindi naman tayo ginawang parang instant, incredible hope. No? Hindi tayo ginawang instant na bakal ang ating katawan, ang ating puso, ang ating damdamin, ang ating emotion. Tayo po ay tao pa rin, no? His people. Tayo ay mga natural na tao na kumilala sa ating Panginoon. Kaya nga hindi po tayo exempted. Kahit na timanggap ka na kay Lord, kahit ikaw ay kasama doon sa kanyang to His people, hindi ibig sabihin no na hindi ka na makakaranas ng sakit, no? Na bagamat yung Diyos na sinasamba natin ay majestic, all powerful, it doesn't mean na tayo, it will give us parang magical strength, no? Pero ang sinasabi niya dito is He gives strength. Siya yung nagbibigay ng kalakasan. Okay? Dito sa chapter 40 verse 29. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So, sinasabi po dito is, may weakness pa rin tayo. No? Tayong kanyang mga anak, tayong kanyang people, no? Tayong kanyang tinawag at pinili. Or tayong naniniwala talaga na nampalataya sa Kanya, tayong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Bagamat meron na tayong assurance of ating salvation, no? Alam na natin what will happen to us after death. No, kapag natapos ang buhay natin sa mundong ito, alam natin kung saan tayo pupunta. But then, tayo po ay nakakaranas pa rin ng panghihina. Tayo ay nakakaranas ng emotional pain, no?
sabi nga, mental health, and even physical pain, no? Nakakaranas pa rin tayo. Hindi tayo parang, porque we are called these people, tayo ay mga, sabi nila doon, mga immortal, no? sa millennial term, no? Hindi ibig sabihin na hindi na tayo nanghihina. But the good thing is the Lord gives strength to His people. Tayo ay binibigyan niya ng kalakasan. Kaya sabi niya nga dito sa Isaiah chapter 40 na kahit na manghina ka, especially do sa 29, no? He gives strength to the weary and increases power of the weak. Okay? So, kahit na nanghihina ka, pero bibigyan ka niya ng lakas, bibigyan ka niya ng power to move on, no? To rise up again. So, maraming beses na pwede tayong ma-stumble. So, may mga times nga na nagkakamali tayo, no? Hindi nga tayo kasi instantly perfect eh. Porket anak ka na ng Panginoon, no? Perfect ka na, of course not. So, maraming bagay, maraming desisyon, maraming pangyayari sa buhay natin na nagpapahina sa atin. Pero, the Lord will continue to give us strength. At mas maganda nga yung sabi niya, to the weary, no? And increases the power of the weak. Doon sa mga nanghihina na, yung halos nawawala na ng pag-asa. 'Di ba? But the Lord will give us strength. Yun po yung dahilan kung ba't tayo po ay nakatayo pa hanggang ngayon. So, kasi kung wala talaga ang lakas ng Panginoon, baka hindi tayo makakatayo at makapagpapatuloy ng ating buhay Kristiyano, no? Pero dahil nga ito yung blessing ni Lord sa atin, tayo po ay kanyang patuloy na tinutulungan. Yun ay isang pagpapala, no? Kaya nga twin blessing ang title natin dito. Ito ay isang pagpapala na napakahalaga, na talagang kailangan natin. Of course, maraming dahilan ba't tayo nanghihina. Siyempre, isa na rin yun, no? Isa na, madalas, lalo na pag yung mga nanay, no? Pag alanganin na yung sweldo. Mga dalawa, tatlong araw. So, mainit na mga ulo kasi sabi nung matatanda, pag yung kumakadkad na yung pantakal ng bigas sa ilalim. So, may mga times na talagang nanghihina ka na, no? Or nawiwiri ka, nag-worry ka, no? Pero the Lord will continue to give us strength. And that is a blessing na hindi kayang bayaran, hindi na measure. Kasi it's the strength within. So, makikita natin ulit mamaya yan. Dito naman po tinan natin dito sa Habakuk. This strength, no, itong kalakasan na to ay binibigay sa atin sa araw o sa season ng ating panghihina at pag-worry. And also, dito po sa Habakuk, so, Habakuk chapter 3, verse 9. Ito naman po ang sinasabi niya. Habakuk chapter 3, verse 9. You uncovered your bow. Verse 19, I mean. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on heights. Okay? So, this strength enables us. Itong lakas na ito ay nagbibigay sa atin ng ability na enables ng kakayahan para magpatuloy, no? Just like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. So, alam niyo yung purpose ng bakit ganun yung paa ng deer, 'di ba? Mahaba na payat. Kasi, yun yung nag-enable sa kanya para yung strength ng kanyang paa, no? Kahit nga, di ba, kahit yung mga donkey, yung horse, pagpataas yung aakyatin ay medyo babagal sila. Baliktad sa deer, no? Yung deer, pahabang tumataas yung kanyang
tinatakbuhan, it doesn't matter, no? Kayang-kaya niya pa rin, no? Na akyatin yon. So, ganun daw ang ibinibigay sa ating kalakasan ng Panginoon. It enables our feet to tread on heights. Kaya nga sabi nila, no? Ano yun? Merong isang quotation na, when the going gets tough, the tough gets going. So, tayo yun, no? Pero hindi dahil sa sarili nating kalakasan. Kasi, yun nga, the Lord gives strength to His people. Strength to enable us to tread on heights. The more challenging the situation is, the more strength the Lord will give us. So that we can tread on heights. So, yun yung kalakasan na iba talaga no? Iba. Kahit na maraming tao, di ba, especially nung nakaraang pandemic, at iba pa, no? Hindi lang during pandemic, sa mga challenges sa buhay, broken relationship, bankruptcy, yung walang pera, no? Na nalugi ang negosyo, and so on and so forth, na broken ang relationship, na broken ang family, na heartbroken, yan, heartbroken. So, maraming tao na bumibigay dyan. Maraming nagkakaroon ng mental health issues, emotional damage, and so on and so forth. So, pero dito, yung strength na ibibigay sa'yo ng Panginoon, yung enablement na ibibigay ng Panginoon, yun yung nagpapatuloy sa'yo eh. Kaya nga, just like the deer, no, na mas mataas yung challenges, mas malaki yung problemang hinaharap, mas lalo kang tinutulungan ng Panginoon. Again, it's not our own strength. Kasi kung tayo lang, sabi nga, kung tayo lang, bigay na tayo. Kung tayo lang, subko na tayo. Pero because of the strength that is given by God to His people, it enables us to move on, to go on, no? To tread on heights. And yun nga sabi, it is within us. It is within our inner being. So, tingnan natin dito sa Ephesians chapter 3 verse 16. So, yung lakas na ibinibigay ng Panginoon ay iba, no? It's within. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with the power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and how and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Okay, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. So, ito yung strength within us, no? Na kung saan ito ay siya yung magbibigay sa atin ng power together with all the Lord's holy people, no? Mas lalo nating maunawaan ang pag-ibig ng Panginoon, ang sustenance na binibigay niya sa atin despite of all the situation that is going on. So, alam naman natin, again, as napag-usapan na natin nung nakaraan, yung nangyayari ngayon sa bansang Israel, na kung saan ay sila po ay talagang ang goal ng mga ng Islamic Jihad ay i-annihilate ang bansang Israel, which will never happen again. Kung natandaan natin yung message natin again, nakaraan, never again my people will be uprooted. Ayun ang pangako ng Panginoon. At yun din ang reason kung bakit ang bansang ito, ang mga tao sa bansang ito ay they have that confidence. But of course, all glory belongs to God. So it is not really themselves. Okay? Hindi lang, yes, they are gifted. So with us, tayo mga Kristiyano,
tayo ay binigyan ng kalakasan ng Panginoon, katalinuhan. Sabi nga, ability to produce wealth, to be progressive, to be productive, no? To be prosperous. But it is not because of our strength. But it is the power within, no, na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. That is one of the twin blessing na sinabi niya dito sa Psalms 29 verse 11. The Lord gives strength to His people. Strength in our weaknesses, strength to enable us, and strength in our inner being. And then number 2 po, the Lord blesses His people with peace. So another, second blessing that is given and declared here in Psalms 29:11 is peace. So the Lord gives us peace. So let's check po dito po sa John chapter 14. Excuse me. Verse 27 po. Ito ang sinabi niya. Ito talaga ibinigay na to ng ating Panginoon The Lord gives us peace. Actually, He left us peace, no? Sinabi ng Panginoong Jesus, peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So, yung peace daw na binibigay ng Panginoon ay hindi katulad ng peace na binibigay ng mundo. So, maraming paraan ang mundo, 'di ba? Minsan sabi nga yung outlet, no? Yung tawag dito, yung kapag nagre-rest ang tao, unwind, no? Nag-unwind. So, maraming paraan na ino-offer ang mundo, okay? Lalo na kung marami kang pera, mag-book ka ng resort, no? Magpaspa ka. Okay? Yung iba, kung marami ka namang budget, edi mag-tour ka. So, napakaraming paraan para mag-unwind na ino-offer ang mundo. Wala namang masama doon. Again, kung may kaya mo naman, why not? Pero ang sinasabi rito, na sinasabi ng Panginoon is, my peace I leave with you, my peace I give you. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ito yung peace na, kasi pwedeng, kapag yung peace, yung unwinding lang, or yung paraan na ino-offer ng mundo, nakakalimutan mo lang. Okay? Nakakalimutan mo, nare-relax ka, nakakalimutan mo yung problema mo. Well, yun nga yung reason yung iba kung ba't umiinom ng alak, di ba? Yung iba nga, gumagamit ng bawal na gamot hanggang sa naging addict na sila. Kasi nga, every time na kailangan nilang pampakalma, no, ng peace, akala nila peace or rest doon sa trouble na kanilang nararamdaman, kailangan nilang mag-take noon. Kailangan nilang gawin yung bagay na yon. Pero dito ang sinasabi ng Panginoon, ito yung peace na hindi ka na matotrouble again at hindi ka na magiging afraid. Well, meron pa rin namang pagkakataon, no, na bagamat, yes, you are at peace, maring minsan, parang sabi nga, na-anxious ka pa rin, pero, ang peace na binibigay kasi ng Panginoon is, kahit nandyan pa yung problema, kahit nandyan yung sitwasyon, hindi pa nababago yung sitwasyon, pero ikaw kalmado ka na. Yung puso mo kalmado na. Kasi, yun yung peace na binigay ng Lord sa'yo. Iba yung pagiging kalmado mo, yung peaceful ka, peaceful ang heart mo, peaceful ang sarili mo, talaga ikaw within you, hindi ka naapektuhan. It doesn't mean na wala kang pakialam or passive ka lang. Iba yun, no? Iba yun na hindi ka naapektuhan kasi wala kang pakialam. Ito ang sinasabi ng Panginoon, kahit nandyan yung problema, kahit nandyan yung sitwasyon, kalmado ka. Okay? Kasi yun yung peace ni Lord na binigay niya sa puso mo. It's within. Hindi yun nabibili. No? Hindi yun kayang kahit mag-book ka pa ng napakaraming flights or bakasyon. Pagbalik mo, yun pa rin ulit yung problema ang haharapin mo. Ang sinasabi natin dito is kahit nandyan yung problema, nandyan yung peace ng Panginoon. Yung pagmamahal ng Lord, especially, no? Kasi alam mo, mahal ka ng Panginoon So, parang ano yun kakambal yun ng pagmamahal ng Panginoon Kasi alam mo,
Sabi niya, peace I leave you, my peace I give you. So, yung kapayapaan, actually, yung kasunod po nung 28, no? You heard me say, I am going away and I am coming back to you. If you love me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I. I have told you now before it happens so that when it does happen, you will believe. So, yung sinasabi niya na kahit na wala na siya, no, kahit may mga trouble, pero yung peace ay iniwan niya, no? Yung kapayapaan, iniwan niya sa atin, sa puso natin. Of course, the Holy Spirit is still with us. And, ayun nga, no? Peace in the midst of trouble. So, tingnan natin, so John 16:33. So, ito yung tinatawag na unshakable peace, no? Karugtong nung John 14:27. Unshakable peace. Ang sinasabi dito, John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Okay? So, of course, ito ang konteksto nito, yung mga darating na persecution sa mga Christians. Pero just the same, no? Kahit na ano pa yung mangyaring trouble. Kaya nga sabi niya ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, no? Mararanasan nyo in this world, there are many troubles. But take heart, I have overcome the world. So, dumating man yung pinaka worst scenario, worst na mangyayari, at still, unshakable peace mararanasan natin. So, again, kung babalikan natin yung pangyayari sa bansang Israel sa ating panahon, no? Unshakable peace, unshakable strength. Kasi kung nakita natin yung nangyari sa kanila, kung ano yung trouble na dumating sa kanila, 'di ba? So, kung ilalagay natin yung ating sarili sa kanilang mga naranasan, talagang mahirap, madugo, no? Pero there is peace in the midst of trouble, unshakable peace. Of course, personal peace yun, within the heart. So, sinasite lang natin example yung mga nangyayari sa bansang Israel as a general, no? General comparison. Na kung saan dumating man sa buhay natin yung mga ganong klase ng trouble, ganong klase ng danger, no? Ng death, unexpected death, heinous death. Mga pangyayaring mangyari sa buhay natin na ganon, na devastating and evil things, just like Job. Remember si Job, no? Kaya nga si Job ay isang talagang napakagandang example na ibinigay sa atin, na isang taong sumusunod sa Diyos, tapos gano'n na nangyari, pinatay lahat ng alipin, sinunog ang kabuhayan, at namatay lahat ng anak. So, gaano kahirap na maranasan yon, nalugi, walang ka ng pera, muntik na nga rin mawalan ng asawa, nawala ng pera, ng kabuhayan, at higit sa lahat nawala ng mga anak. Pero unshakable peace. So, this is the peace in the midst of trouble na ito yung blessing na ibinibigay ng Panginoon sa atin, dito sa Psalms 29:11. And of course, the peace that will be with us forever and ever. John 19 to 22. Ano ba ito? John 19. John 19 pala, 22. Parang iba ito. Wait lang po, John. So, skip ko muna po ito kasi hindi malinaw ang aking pagkakasulat. So, peace to rule in our hearts, Colossians chapter 3:15.
So, dito po sa Colossians chapter 3:15, ito po ang sinasabi, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. Yan. So, the peace of Christ rule in your hearts. Bilang isang bahagi daw ng iglesia, we are called to peace and let us be thankful. Yun yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi dapat yung worry, hindi dapat yung fear ang mag-rule sa ating heart. Sabi niya, let the peace of Christ rule in your hearts. Ano man yung mangyari, ano man yung dumating, ano man yung trouble, ano man yung sitwasyon, no? So let the peace of God rule in our heart. So, ito po ay isang magandang panalangin. Just in case na dumating tayo sa ganitong pagkakataon na tayo po ay nahaharap sa matinding trouble or worry, no? So, let this be our prayer. Lord, let peace rule in our hearts. Kung ano man yung nagro-rule sa heart namin, worry ba, anger, fear, anxiety o ano man nagro-roll sa puso natin, no? Magandang isang maging panalangin natin ito. Let your peace rule in our hearts. After all, you already have given us your peace, di ba? Okay, so then peace because we have a burden bearer. So of course, let us read in Matthew 11:30. So marami sa atin ay kabisado itong verse na ito, Matthew 11 verse 28. Okay. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So, ito yung kapahingahan na hinahanap natin, no? Ito yung kapahingahan na kailangan natin. Kasi nga, di ba, pagod eh. Kaya sinasabi, di ba, pagod na yung pagod na puso. Kaya nga sabi ni Lord, I will give you rest, no? Yung pagod na puso mo, yung nababagabag na puso mo, I will give you peace. So, yun yung sinasabi ng Panginoon. Sapagkat, siya yung ating burden bearer. So, kaya nga hindi mo kailangan, hindi mo kailangan na i-carry mag-isa, 'di ba? Sabi niya nga, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. No? Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Sabi nga, 'di ba, meron pang isang verse na if he carry the weight of the world, yun po ay isang awitin, no? If he carry the weight of the world, he will also carry you. He will carry us. So, yan. So, itong peace na ito, na kaya natin isang paraan na makakamtan natin itong peace na ito kasi knowing that we have a burden bearer. Okay? Na pwede natin ipasa, ibigay kay Lord lahat ng ating kapaguran, lahat ng ating pag-aalala. At dito naman po, yan, Philippians 4:7, napakaganda rin. So, itong kapayapaan at ito daw, ang magbibigay naman sa atin ng guard, no? It will guard our hearts. Dito po sa Philippians 4:7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus, or in Christ Jesus. So, ito actually sa verse 6, sabi niya dito sa verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding,
will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya nga, di ba dito rin nanggaling yung quotation na, why worry when you can pray? May mga pagkakataon na wala na talaga tayong magagawa eh. It's beyond our control, no? Or sometimes naman, we already have tried everything. So, but it's not working, sabi nga. Diba? Pero, kung ito ay ibibigay natin sa Panginoon, do not be anxious about anything but in every situation. Ito po napakaganda nito mga kapatid. In every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, kahit nandun pa yung problema, andun yung sitwasyon, kahit hindi mo pa nakikita, or sabi mo lang kahit na may iniisip ka na mangyari, sana ganito mangyari, ito sana, ito nawa ang mangyari, ganun. Hindi mo pa man nakikita iyon, no? Yung anxiousness mo. So, sabi niya, ipag-pray mo. Mga kapatid, in every situation. Yun yung maganda dito. Kahit ano palang sitwasyon, pwede kay Lord. Kaya ni Lord. At ibibigay niya yung kapayapaan na kailangan mo. Hindi mo pa man nakikita yung solusyon, hindi mo pa man nakikita yung pagbabago o whatever, no? Pero yung peace, yung kapayapaan, na mapupunta na dyan sa puso mo. So, kaya nga, di ba yung sabi niya kanina, yung unshakable peace, hindi kailangan mabago yung sitwasyon mo. Kahit nandun ka pa rin in the middle of the storm, pero meron ka pa rin kapayapaan. Di ba nga may sinasabi na yung tornado, yung eye of the tornado ba yun? Sa science, di ba? Bagamat dumadaluyong yung hangin o yung pag humigo pa siya ng tubig sa dagat, lahat nung higupin niya kahit sasakyan and so on and so forth. Pero at the center of sa eye, sabi yung eye ng tornado doon sa gitna, kalmado doon, wala dong kahit anong threat, no? So ganun yung kapayapaan na sinasabi dito, na kahit yung paligid mo parang tornado, no? Lahat ng danger, lahat ng threat nandiyan sa paligid, lahat ng trouble. Pero nandun ka sa sentro ng kalooban ng Panginoon, ng kapayapaan ng Panginoon. Then, you will find rest. Okay? You will find peace. And of course, ito pa, isa pa, Psalms chapter 4, verse 8. Ito naman yung kapayapaan sa iyong pagtulog. Kasi, di ba, especially marami sa atin, or tayo bilang mga tao, nararanasan ito. Kapag marami tayong problema, marami tayong iniisip, pati pagtulog natin apektado. Hindi tayo makatulog ng maayos. No, dito ang sabi dito, peace in bed. Psalms chapter 4 verse 8. In peace I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. Wow, ang sarap naman nito. Ito yung kapayapaan na ito yung blessing of peace na ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. In peace I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. So kahit pa ano pa yung hinihigaan mo, no? Kahit hindi orthopedic bed, no? Ergonomic bed yung hinihigaan. Kahit hindi ka naka-aircon, no? Kahit wala ka dun sa 5-star hotel na nasa banig ka, kahit ano pang hinihigaan mo, no? And in peace I will lie down and sleep. Kasi it doesn't matter, no? Kahit pa naka-hotel ka, kahit pinaka malambot na kama or pinaka orthopedic ergonomic bed yung higaan mo, pero kung walang peace, walang kapayapaan sa puso mo sa iyong pagtulog, hindi pa rin masarap ang tulog mo, or baka hindi ka pa rin makatulog. Kaya nga yung pong
blessing of peace, no, ng Panginoon sa kanyang mga anak ay talagang totoong blessing, tunay na blessing. Hindi kayang tapatan to ng kahit pa sa 5-star hotel ka matulog, no? Because you have peace in bed, you have peace when you lie down. Ang sarap ng tulog mo, ano man ang nangyari, ano man ang nangyayari, ano man ang sitwasyon. So basta, sabi niya, do not be anxious about anything. In prayer and petition, present your request to God. Okay? So, at dala-dala mo yung peace na yan. At makakatulog ka ng masarap because of the blessing of God's peace. Okay? So, the Lord blesses His people with peace because the Lord gave us His peace. Okay? And it is a peace in the midst of trouble. And this peace is with us all throughout. And this peace should rule our hearts. And we have peace because we have a burden bearer. And this peace will guard our hearts. And we can have this peace even in our bed when lying down. You know? So, yan po yung dalawang blessing o yung twin blessing na sinabi ng Panginoon dito po sa Psalms 29 verse 11 na ating pong tinunghayan, no? Dalawa lamang po ito. So, the Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. So, yung pong kalakasan at kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon, yan po ay twin blessing. No? Ipagpasalamat po natin kung tayo po ay kanyang mga anak at kung tayo po ay patuloy na binibigyan ng Panginoon ng kalakasan despite of any or every situation. Pasalamat po tayo kung tayo po ay nakatutulog ng masarap, ng may kapayapaan sa ating mga puso, because these are the twin blessings of God as He promised in Psalms 29 verse 11. So dito magtatapos na po tayo. So babasahin po natin ulit itong Psalms 40. Balikan po natin ito. Ito po yung binasa na natin kanina. Psalms 40 verses 28 to 31. So, alam ko, lalo na sa ating mga Isaiah pala. Isaiah 40. So, marami po sa atin, maaaring ito po kasama sa ating mga favorite verses or mga prayer verses na sinasabi natin sa Panginoon, especially po kung tayo po ay nakararanas ng troubles, no? So, babasahin ko po ulit simula sa verse 28. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. At dito po sa Joshua chapter 1 verse 9, ito naman po sinasabi. Joshua chapter 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, because the Lord your God will be with you wherever you go. So, yan po yung mga pangako ng Panginoon. Because the Lord will be with us wherever we go, the peace of the Lord in our hearts should be there as well. Kahit ano man ang mangyari, no? Be strong and be courageous. Do not be afraid.
Have I not commanded you? Yun yung paalala na sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung tayo man ay nakakaranas ngayon ng kalungkutan, nag-worry tayo, or nanghihina tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, or baka minsan nagda-doubt na tayo kung talaga bang nandiyan ang Panginoon. Yes, the Lord is always with us. Kaya nga again, babasahin natin yung Philippians 4:6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. So, ano man ang sitwasyon natin ngayon mga kapatid o nararanasan, so, ito po ay isa ring magandang paalala sa atin, at ako po ay naniniwala na ito po ay nire-remind tayo sa atin ng Panginoon, no? Na the God of peace will be with you. So, the God of peace will be with you wherever you go. Do not be anxious about anything, but in prayer and petition, pray with thanksgiving. Huwag tayong magsawa, or huwag tayong manghinawa, huwag tayong mapagod, especially sa ating pananalangin sa ating Panginoon. Kasi ito yung promise niya. Ito yung twin blessing niya. No, He will give strength to His people, and He will bless His people with peace. Amen. So let us pray. Let us present our request to God, and let us claim the strength and the peace that transcends all understanding. And may the Lord continue to strengthen and give us peace and victory as well. Amen. So let us pray po. Heavenly Father, salamat po sa peace, sa blessing of peace, sa blessing of strength na pinangako mo dito sa Psalms 29:11. Alam niyo po ang sitwasyon namin, Panginoon. Madalas po talaga, Lord, inaamin po namin. Madalas po kami po ay nanghihina. Madalas po kami po ay nag-worry. Kami po ay nagiging anxious sa mga sitwasyon, sa mga pagkakataon na kinakaharap namin, Lord. Mga problema, Lord, sa relationship, sa finances, sa physical situation, sa karamdaman, maring kami ay may mga sakit, or minsan naman baka nga mental conscious lang kami, or ano man dahilan, Panginoon, ng mga sitwasyon namin ngayon na kung saan ay nadidisturb ang aming peace, na kami ay nanghihina, Lord. Salamat sa kalakasan mo. Salamat sa pangako mo, the twin blessing na sinabi mo rito sa Psalms 29:11, that you will continue to give us strength. Ano man ang sitwasyon, Panginoon, in every situation. And you will also give us peace that transcends all understanding. Yung peace na makakatulog kami ng masarap, Lord. Yung peace na kahit na magulo ang sitwasyon, kalmado kami. At yung peace na ibinibigay mo sa amin dahil alam namin na nandyan ka as our burden bearer. At yung peace na ito rin yung mag-guard sa puso namin para hindi kami mag-alala, hindi kami magalit, o hindi kami magrebelde o anumang negative na naramdaman na aming puso. Itong peace na to, ito yung mag-guard sa amin. At ito yung peace na that will rule our hearts. The unshakable peace, O Lord God. Continue to give this to us, O Lord God. We claim this because this is your promise. You proclaim this in Psalms 29 verse 11. Salamat sa mga salitang ito, Panginoon, na siyang patuloy namin magiging kalakasan at kapayapaan anuman sitwasyon na dumating sa amin, O Lord. Help us to remember
Help us to keep these promises, the promise of strength and the promise of peace coming from you, O God. Maraming salamat po, Panginoon. All this we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Keep our faith and keep our faithfulness. God bless us all.